Ano po ma'am, dun po sa ano, yung magsisimula na po tayo dun sa Filipino bilang wikang pambansa po. Okay, so magsisimula na tayo doon sa Filipino bilang wikang pambansa o itinuturing natin bilang ikalawang bahagi ng Unit number 2 kung saan pag-uusapan natin ang maikling kasaysayan ng ang maikling kasaysayan ng wikang pambansa na kinikilala natin ngayon na Filipino. So, kung sakali po na ako ay magputol-putol, sabihan niyo po ako sa pamamagitan ng ating chat box. Ito pong chat box, pwede po kayong mag-chat doon at sabihin na ma'am, putol-putol po kayo. Nang sa ganon, ako po ay makapag-refresh at intayin niyo lang po ako para ako ay makabalik din. Ano po? Okay, so nakikita na po ba ninyo ang PowerPoint presentation? Yes po. Opo. Okay, so pag-usapan po natin ang nilalamaw tungkol sa kahulugan ng wika at doon natin nalaman ang iba't ibang pananaliksik na ginawa tungkol sa wika. Ganoon din ang kalikasan ng wika natin. Next, ngayon naman, ang ikalawang bahagi nga ay tungkol sa Filipino bilang wikang pambansa o pag-uusapan natin ang history or kasaysayan natin na sa kasalukuyan, ang katawagan po natin sa ating wikang pambansa ay ito, Filipino po na nagsisimula sa letrang F. Ngunit bago po natin ito tinawag na wikang Filipino, ay mayroon pong mga naunang terminolohiya tayong ginamit dito, kagaya ng wikang Tagalog at kagaya rin ng wikang Pilipino na nagsisimula sa letrang P. Ngayon, aalamin natin kung bakit nagkameron ng pagbabago sa mga terminolohiya na itinawag sa ating wikang pambansa. Naintindihan po ba? Malinaw po? Opo. Okay, so ang una diyan ay noong December 30, 1937. Ipinoklama ang wikang Tagalog bilang batayang wika o bilang batayan ng wikang pambansa. Ito ay ayon sa Saligang Batas ng 1935. Sa madali pong sabi, ang kauna-unahan nating wika ay wikang Tagalog. Ngunit pagdating po ng Saligang Batas ng 1935, binago po ito. Ang wikang Tagalog ay pinalitan ng wikang pambansang Pilipino at ang wikang Tagalog ay naging batayang wika na lamang natin. Next. Noon namang taong 1940, ipinag-utos na ang pagtuturo ng wikang pambansa sa ikaapat na taon sa lahat ng pampubliko at pampribadong paaralan sa buong bansa. Ibig sabihin lamang po nito, ang wikang pambansa po natin ay ituturo lamang simula grade 4 hanggang sa kolehiyo. Ang grade 1 to grade 3 po, ang kanila pong pinag-aaralan ay hindi Filipino kundi mother tongue. Ma'am, ano po yung mother tongue? Ito po yung inang wika o unang wika na natutunan natin noong tayo po ay mga bata pa. Kaya naman sa panahon ng 1940, kung atin pong titingnan ang curriculum dito, halos katulad ng sa K-12 curriculum. Bakit? Kung atin pong nalalaman, sa K-12 curriculum po, ang grade 1 hanggang grade 3 ay walang Filipino subject. Pero meron po silang mother
mother tongue na subject. At pagdating ng grade 4 hanggang kolehiyo, doon pa lamang po itinuturo ang Filipinong subject. Ngunit sa panahon po namin, ang amin pong curriculum ay basic education curriculum. Simula grade 1 po kami, may Filipino na po kami. Ano lamang pong ipinapakita nito? Na ang atin pong sistema ng edukasyon ay spiral. Ibig sabihin, paulit-ulit lamang. Ibig sabihin din na yung naging sistema ng edukasyon dati ay maaaring maging sistema din ng edukasyon natin ngayon. Malinaw po ba? Taong 1940. Opo. Okay, next. Okay, next po ay ang Batas Commonwealth bilang 570. Ito ay noong Hunyo 7, 19 na po, kung saan ang wikang opisyal laging wikang pambansang Pilipino. Kung inyo pong natatandaan doon po sa unang slide, sinabi po doon na noong 1937 pa idiniklara na ang wikang Tagalog ay hindi na wikang pambansa kundi batayang wika na lamang. Pero naging opisyal na wika ang wikang pambansang Pilipino ay taong 1940. Ibig sabihin, 3 taon itong pinag-usapan sa Kongreso bago tinawag na ang ating opisyal na wikang pambansa ay tatawaging wikang pambansang Pilipino. At ang batayang wika natin ay ang wikang Tagalog. Next, noong Setyembre 23, 1955, nilagdaan ni Pangulong o dating Pangulong Ramon Magsaysay ang proklama bilang 186 na kung saan naglalaman ito na inilipat ang panahon ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taon-taon tuwing Agosto 13 hanggang 19. So inilipat po ang celebration ng Buwan ng Wika. Ito po ay pinagdiriwang tuwing Agosto 13 hanggang 19. Ano po ang inyong mapapansin diyan? Sa panahon po ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, hindi po Buwan ng Wika ang tawag. Linggo ng Wika lamang sapagkat isang linggong ipinagdiriwang ang buwan ng o ang Linggo ng Wika. Samantalang sa kasalukuyan, wala po tayong tinatawag na Linggo ng Wika. Ang meron po tayo ay Buwan ng Wika. Pero kahit Buwan ng Wika ang tawag natin, mayroong 1 hanggang 2 araw lamang ang nagiging selebrasyon o ang programa para sa Buwan ng Wika. Ano po? Next. Noong Agosto 13, 1959, ang kautosang pangkagawaran bilang 7 ay ibinaba ni Kalihim Jose B. Romero, kalihim ng edukasyon, kung saan ito ay nagsasaad na ang wikang pambansa ay tatawaging Pilipino. So, dahil kay Kalihim Jose B. Romero, may pagbabago na namang nangyari sa katawagan sa ating wikang pambansa. Ano po, bakit pinaikli po niya iyon? Ginawang Pilipino na lamang. Bakit po pinaikli? Kung pareho lamang naman po ang gamit at kung pareho lamang naman po ang alpabetong ginagamit. Ito po ay dahil sa napansin ni Kalihim Jose B. Romero na may kamalian po sa pagkakabuo ng pangungusap sapagkat redundant po na uulit. Bakit? Kapag daw po tinanong ang isang bata kung ano ang pambansang wika niya, uulitin ulit, wikang pambansang Pilipino. Pero ang pinakawasto daw po doon kapag tinanong ano ang pambansang wika ng Pilipinas ay direkta na po sa kasagutan. Kaya pinaikli po ito ni Kalihim Jose B. Romero. So ang unang wika natin, wikang Tagalog, naging batayang wika, naging wikang pambansang Pilipino, 1940 po yon. Pinaikli noong 1959, tinawag na Pilipino na laang. Naintindihan po, nakakasunod? Okay, next. Noong Oktubre 24, 1967, naglagda ang dating Pangulong Marcos ng isang kautosang tagapagpaganap bilang 96 na nagtatala
tadhana, ang lahat ng gusali, edipisyo at tanggapan ng pamahalaan ay papangalanan na sa Pilipino. So, ibig sabihin, lahat po ng mga gusali, lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan, ito po ay lalagyan ng pangalan na nakasulat sa tekstong Pilipino. For example, Departamento ng Edukasyon, ganoon po. Pambansang Pamantasan ng Batangas. Ngunit, noong Marso 27, 1968, nagkameron po ulit ng pagbabago dahil kay kalihim tagapagpaganap Rafael M. Salas ang Memorandum Circular bilang 172. Sinabi niya na lahat ng letterhead ng mga tanggapan kagawaran sangay ng pamahalaan ay dapat nakasulat sa Pilipino kalakip ang kaukulang teksto sa Ingles. Ibig sabihin po kung sa panahon ni dating Pangulong Marcos, ang inilagay lamang niya sa mga gusali, paraan ng pagsulat doon ay Pilipino, isinuggest ni Rafael M. Salas na lagyan ito ng kaukulang teksto sa Ingles. Bakit? Ito po ay para sa mga dayuhan. Para pag sila ay pumunta dito sa atin, alam nila kung saang tanggapan ng pamahalaan sila hihingi ng tulong or kung saang tanggapan ng pamahalaan sila pupunta kapag po sila ay nangangailangan. Malinaw ga po? Opo. 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 Okay, next. Noong Pebrero 2, 1987, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay tatawaging Filipino. Pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas sa Artikulo 1416, Section 6 to 7 na nagsasaad ng mga sumusunod. Wait lang po yon. So yon, napalitan ulit at ginawang Filipino na nagsisimula sa letrang F. Ano po, bakit ma'am pinalitan? Pinalitan po ito sapagkat mali naman ang gamit ng salita. Ma'am, ano po ang tamang gamit ng salita? Ganito po yon. Kapag Pilipino po na nagsisimula sa letrang P, mas wasto daw po itong gamitin kung tao ang tinutukoy. Ibig sabihin, kapag ang tanong, sino ang mga taong naninirahan sa Pilipinas, Pilipino po ang sagot doon, nagsisimula sa letrang P. Kapag ang tanong, ano ang wikang pambansa natin, Filipino po, nagsisimula sa letrang F. Ano po, kung inyo din pong mapapansin, ang letrang F ay hiniram lamang natin sa Ingles na alpabeto. Bakit po letter F, hindi L, hindi G ang hiniram? Sapagkat ang F, ang malapit ang tunog sa pamamagitan ng baybay at paraan ng pananalita upang mabuo ang salitang Filipino. Naintindihan po ba? Opo, ma'am. Okay, so ito nga po yung section 6, 7. Yan. Yan na po yun. Next, noong taong 1987, pinalabas ng kalihim Lourdes Arquisubing ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang kautusan bilang 52. Ano naman ang nilalaman ng kautusan bilang 52? Nakalagay po dito na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas ng mga paaralan, kaalinsabay ng Ingles na nakatakda sa patakarang edukasyong bilingual. Ano pong ipinaparating nito? Nasa kautusan bilang 52 po na kinakailangang gamitin ang Filipino bilang wikang panturo. Kaya nga po tayo ay nasa edukasyong bilingual na kahit yung mga subject na nakasulat sa Ingles ay ipaliliwanag ito sa Filipino kapag ito ay itinuturo na sa mga mag-aaral. Naintindihan po ba? Opo, ma'am. Okay, next. At noong Hunyo 1997, nilagdaan at ipinalabas ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041. Ito ay nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ginagawa buwan ng yung linggo ng wika. Sa halip, buwan ng wika po ang ginagawa natin. Kagaya din sinabi ko kanina, dati mahaba ang selebrasyon. Ngayon, pinagkakasya sa 2 araw at madalas isang araw na selebrasyon lamang ng buwan ng
wika. Naintindihan ka po iyon? Opo. Opo. No. Yan. So, ito po ang pagkakasunod-sunod. May kulang lang po dyan ha. Una, Tagalog. Next, wikang pambansang Pilipino. Sunod, Pilipino na nagsisimula sa letrang P. At ang huli, hanggang sa kasalukuyan, Filipino po na nagsisimula sa letrang F. Ano? So, yan. Next. Okay, bago natin ito pag-usapan, balikan lang natin yung naging talakayan natin. Ano po? Tungkol sa kasaysayan ng wikang Filipino. Ano, at baka mamaya ay hindi naintindihan. Nariyan si Angeles. Yes po, ma'am. Okay, Mr. Angeles. Ano ang batayang wika nga natin? Filipino po. Batayang wika? Siya. Roma Santa. Wait lang. Roma Santa. Ano pong, ano ma'am? Tanong pa. Ano ang batayang wika? Ito po ma'am yung ano, pinoproklama po nung ano po, nung Disyembre 30, 1937. Ala, siya hindi yun. Ang tanong ko sa iyo ay, ano ang batayang wika? Hindi ko tinatanong kung kailan. Ang tanong ko ay kung ano. Akala ko naintindihan, walang tanong. Bakit hindi makasagot ngayon? Aguilar. Ang wikang pinagbatayan po ay Tagalog noong 1937 po. Okay, so tama. Ang batayang wika po natin ay Tagalog. Ano pong batas ang nagpatibay na ang batayang wika natin o kikilalaning batayang wika ay Tagalog? De Castro. Batas Saligang 1935 po. Okay, so tama po iyon. Next, Saking. Yes po. Mr. Saking. Yes po, ma'am. Okay, kailan naging opisyal na wika ang wikang pambansang Pilipino? Hunyo 7, 9, Mm. wait lang. 1,000 siyam na put, siyam na daan. Ano? Hunyo Mm. 7, 1,000 siyam na daan, 4 na. Mm. Hunyo Again. 40 po. Ano? Again. Siya, Hunyo, wala kang score. Sige. Hunyo Again. 7, 1,000, Mm. Hunyo 7, 1,000 siyam na daan, 4 na po. Mm. Okay, so tama. Next. Alvarez. Yes po, ma'am. Sino ang nagdeklara na ang Linggo ng Wika ay ipagdiriwang tuwing Agosto 13 hanggang 19? Si dating Pangulong Ramon Magsaysay po.
Okay, very good. Kalingasan. Yes po, ma'am. Okay, ano ang dahilan kung bakit ang wikang pambansang Pilipino ay pinaikli ng salitang Pilipino na lamang ni Kalihim Jose B. Romero? Ano po, dahil po napapansin daw po nila na may kamalian po sa pangungusap dahil nagiging redundant daw po yung salita pong wikang pambansa kaya tinanggal po na tira na lang po ay Pilipino. Okay, very good. Next, Cardenas. So, ma'am. Okay, Mr. Cardenas, sa panahon ni dating Pangulong Marcos, nagbabase yan ng kautosang tagapagpaganap bilang 96. Ano ang nilalaman noon? Yung ano po ay ang lahat po ng gusali hindi pisyo at tanggapan ng pamahalaan ay pangangalanan sa Pilipino po. Okay, tama. Pangangalanan ito sa tekstong Filipino. Montañez. Yes po. O ano naman ang ginawa ni Rafael M. Salas na karagdagan sa kautosang tagapagpaganap bilang 96 ni Pangulong Marcos? Ano po ma'am, lalagyan din po ng English po. Yan, so tama, lalagyan ng Ingles na teksto. Tama po iyon. Next, biskotso. Yes po. Okay, Miss Biskotso, kailan naging opisyal na wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino na nagsisimula sa letrang F? Pebrero 2, 1900. Ano? Again. Pebrero 2, 1987 po. Okay, very good. Okay, so ngayon, tapos na natin yun, naintindihan. Merong mga iba, kakaturo lamang, hindi mga matanong. Aba, at bago sasabihin nyo sa akin ay naintindihan, pero pag tinawag ay hindi matanong, ay siya. Magbago-bago at mahaba pa ang SEM. Okay, so ngayon, dumako naman tayo sa larawan na inyong nakikita. Yan po ay nagpapakita ng mother tongue at itong asul naman ay nagpapakita ng wikang pambansa. So tayo ay nasa Pilipinas, wikang pambansa natin ay Filipino. Ano ang pagkakaiba ng mother tongue at ng Filipino? Azucena. Ang mother tongue po ay ang wikang unang natutunan ng isang tao mula sa kanyang pamilya o komunidad. Tapos po ang Filipino naman po ay ang opisyal na wikang pambansa ng Pilipinas. Okay, very good. Ano po? So karagdagan pa po sa mother tongue based multilingual education. Ito nga po ay itinuturo simula isang grado hanggang 3 grado sa elementarya at tinatawag itong inang wika sapagkat ito ang unang ginamit at itinuro sa mga bata o nung bata po tayo. Next, dumako naman po tayo sa mensahe na binuo ni Virgilio Almario. So meron pong ipinababahagi sa atin si Virgilio Almario. Madalas daw po tayong tinatanong kung bakit mahalaga na magkaroon ng wikang pambansa. Sa kanya daw pong palagay at para din sa ating kaalaman, mahalaga po ang wikang pambansa sapagkat ito ay tinatawag na damdaming pagkakaisa. Kaya ang bawat bansa daw po ay may kani-kanilang tawag sa wikang pambansa nila dahil ito ang palatandaan na ikaw bilang isang individual or kayo
bilang mga individual ay mayroong damdaming pagkakaisa. Kagaya nating mga Pilipino, mayroon tayong iisang pananaw sa atin pong wika. So yun po ay nangangahulugan na mayroon po tayong damdaming pagkakaisa. Naintindihan po, naunawaan? Naunawaan po ba? Opo, ma'am. Okay, next. So ang Ingles nga po ang ating ikalawang wika at ang Filipino ang ating opisyal na wika. At bilang karagdagan at pagtatapos noon, ang wikang Filipino ay susi ng mabisang komunikasyon at daan sa pagkakaisa ng sambayanan. Totoo naman po, dahil sa wikang Filipino, meron tayong maayos na ugnayan. Ganoon din, merong pagkakaisa na nangyayari sa ating lipunan. Kung kaya't sa kabuuan, ang wikang pambansa ay wikang nag-uugnay sa iba't ibang pangkat ng mga Pilipino. At ito rin ang wika ng pananaliksik para sa pagpapayabong ng karunungan at karanasan ng mga mamamayang gumagamit nito. Ito pong sunod ay may kinalaman sa Filipino bilang wika ng bayan at pananaliksik. So, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano natin ginagamit ang wika sa pagbuo ng ating pananaliksik. So, wala naman po ito sa ating module. Ito po idinagdag ko lamang. Dagdag na lamang na impormasyon gamit ng wika sa pananaliksik po natin. So, ito po iyon. Sinasabi po na ang wika ay ginagamit sa pananaliksik sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng damdamin at opinyon sabing ginagamit sa usaping pampananaliksik. Alam naman po natin na isa-isang pananaliksik, ang mga impormasyon ay hindi lamang ang mga impormasyon na makakatulong sa iyo ay magmumula sa iyong mga respondente. At ang mga impormasyon na iyong makukuha sa respondente ay nanggagaling sa wika na kung saan ay kanila pong ginagamit. At sa pamamagitan iyon, makakakuha po kayo ng opinyon mula po sa kanila. Ganoon din, ginagamit din po ang wika sa paraan na kung saan ito po ay may mabisang paraan para tayo ay makipagkomunikasyon sa isa't isa. Ganoon din, ito ay susi ng pagkatuto. Kagaya po ng ating ginagawa ngayon, ito po ay isang paraan na ang inyong iba pang mga guro, kung hindi po sila nagtatransfer ng information sa inyo gamit ang mga nalalaman nila at ang maayos na pakikipagtalastasan, hindi po kayo matututo sa isang subject. Naintindihan ka po? Ganoon din kayo bilang mga tagapakinig, dapat marunong kayong tumanggap ng impormasyon at hindi basta lamang nakikinig. Next. Ang wikang pambansa ay daan para ang mga ordinaryong mamamayan upang magkaroon ng kakayahan na makisangkot sa programa ng gobyerno. Dahil nga po meron tayong wikang pambansa, madali po sa atin na makipag-ugnayan sa gobyerno na meron po tayo. At dahil doon, nalalaman natin kung ano yung mga ipinaiimplementa ng ating gobyerno sa atin pong bansa. Next, tinukoy din po dito na dahil sa wika, nakikita po ang ideolohiyang magtatangpok sa ating sarili, sa kultura at sa bayan. Alam naman po natin na kahit tayo po ay nagmula sa iisang bansa, pero meron po tayong magkakaibang kulturang kinalakhan. At sa pagkakaiba-iba po natin, dun po nagtatampok ang pagiging ideolohiya natin bilang isang individual. Next, mas mapapadali ang kaunlaran at mapapalakas ang kapangyarihang politikal kung mayroong nagkakaisang bayan na binibigkis ang iisang mithiin at iisang wikang nag-uunawaan ng lahat, which is wikang pambansa nga po natin. Sabi nga po ni Dr. Pamela Constantino, isang profesor sa Filipino sa Universidad ng Pilipinas, sabi niya,
Ang wika ay may malaking papel na ginagampanan sa Pilipinas sa kaayusan at sa pag-unlad ng lipunan. At dahil nga po doon, sabi diyan, sa kaayusan, wala tayong nakikitang kaguluhan o gera sa ating paligid. Ganoon din, nakikita din natin na hindi man ganoon kaunlad ang ating bansa, nakikita natin na hindi tayo nananatiling nasa baba. Meron tayong ginagawa para tayo ay umunlad. Umunlad bilang isang tao at pag umunlad ka bilang isang tao, uunlad din ang iyong bansa. Ang sunod naman ay ang artikulo na ginawa ni Vitangkol taong 2019. Ang artikulo niya ay pinamagatang ano ang saysay ng wikang Filipino. Ano ang mensahe nito? Simple lang po. Nais lang po nitong sabihin na ang wika ang dapat pagbubuuin tayo, hindi tayo dapat paghihiwalayin. Ibig sabihin, ang wika po dapat ang maging dahilan para po tayo ay magkasama-sama o mabuo. Hindi daw po yung ang wika pa ang magiging dahilan kung bakit tayo magkakawatak-watak. Yan po ay ayon sa artikulo ni Vitangkol III. Yan. So, ang wikang Filipino nga po ay wika rin ng edukasyon. Bakit nga po ito wika rin ng edukasyon? Sapagkat ang sistema ng ating edukasyon ay tinatawag nating bilingual. Ibig sabihin, gagamit tayo ng dalawang wika. Maging ang subject na ang medium sa pagtuturo ay English, ipaliliwanag ito sa pamamagitan ng Filipino. Naintindihan po, naunawaan. Excuse po. Opo. Naintindihan ninyo? Huling bahagi naman po, ito ay karagdagan lang din. Ito ay tungkol sa Filipino bilang larangan at Filipino sa iba't ibang larangan. So, ang binanggit po diyan ay ang ugnayan ng tinatawag na intelektualisasyon sa kahalagahan ng paggamit ng Filipino. At dahil dito, mas mapapaunlad ang larangan ng Filipino o wikang Filipino, pati rin ang kaisipan natin bilang isang individual. At sa huli, ibinabahagi pa rin sa atin ni Virgilio Almario na palawakin natin, payabungin at gamitin ang Filipino bilang wika ng pananaliksik. Kaya sa Phil 102, isa po sa igagawin ninyo ay ang pagbuo ng pananaliksik sa wikang Filipino. At diyan po nagtatapos ang nilalaman ng unit number 1. Ito po ay tungkol una sa kahulugan ng wikang Filipino at sa mga pananaliksik na ginawa tungkol sa wika. Pangalawa, tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa. So, diyan na po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa unit number 1 na ating tinalakay at tinapos ngayong hapong ito. Kung kayo po ay may tanong, mangyaring mag-raise hand. Kung wala naman pong tanong, pakichat po sa ating chat box ng salitang bongga. Okay, so mukhang naunawaan naman po ng lahat. Ano po, ang copy po ng PowerPoint presentation ay ipopost ko sa atin pong Google Classroom. Ano po, pakihintay na lamang po ng copy ng PowerPoint presentation na ipinresent ko po ngayon. Meron pa po tayong natitirang oras. 40 minutes pa po ang natitira ninyong oras. Gamitin nyo po yung time na iyon para ipagpatuloy yung activity number 1 ninyo, which is editorial cartoon. Ano po, ngayon wala po tayong pasok bukas. Ibig sabihin hindi ko po kayo mamimit bukas. Paano po ang inyong activity? Narito ga po kayo ng Sunday, Miss De Castro. Ma'am, may pasok din po ba ng Saturday? Walang pasok ng Saturday.
Sa next na FTF na lang po namin. Bakit? Wala ba kayong pasok ng Sunday? Di pa po sure, pero yun po ang ano po, pinaka Ng Sunday? May schedule ba kayo ng Sunday? online day po talaga namin yun. Pero yung sa mock shop po ay nagsabi po si sir na baka po i-FTF po kami. Ayun, ano po. So, sa Sunday, kapag kayo ay nagka face-to-face na klase, ano po, ipapasa ninyo yan dito sa faculty room. Mangyari po na pagsamasamahin bago ipasa dito. Ang late ay di late. Miss De Castro. Wag yung isa-isa ha. Kahit anong oras sa Sunday, bukas ata to hanggang 3 or 4. Basta pakipasa na lamang po dito para ma-checkan ko din kasabay ng mga nagpasa ng section. Naintindihan? Ma'am, if di po natuloy yung FTF namin ng Sunday, pwede pong ikakolect ko na lang po ng next week po ng weekday. Oo, gano'n na nga. Kung sakali na hindi matuloy ang inyong F2F, o di paki-collect na lamang po. Yun pong mga nasa school ngayon, kung dala ninyo ang inyong editorial cartoon, pwede ding pagsamasamahin sa isang tao lang para maibigay kay Miss De Castro. Naintindihan? Yes, Mr. Hoson. Ma'am, paano daw po yung nasa G-class? Ma-mark as done daw po ba yun para hindi malagay sa miss? Hindi. Wala kayong gagawin doon sa nasa Google Classroom. Yun ay instruction or guide nyo lamang. Hindi kayo magmamark as done. Wala kayong gagawin doon. Naintindihan? Opo, ma'am. Thank you po. Okay. Sino pa po ang may question? Yes, Munar. Ma'am, present po ako kanina po. Mm-mm. Wala lang pong audio. O, Jenna. Saan po nga yung faculty po ngayon? Magpapasa po kami ng index card po. Faculty room 3. Doon pa din sa dati. Faculty room 3, bago pumasok, kakatok ng 3 beses, babati sa mga teacher dito ha. Sige po, ma'am. Papunta na po kami. Okay, sige. So, yun lang po. Uulitin ko yung natitirang time, pwede nyong gamitin para sa activity number 3. So, thank you, 2205. Ingat po kayo. Dahil wala tayong meet bukas, sayang naman, di nyo ako nakita. Face-to-face pa naman yun. So, see you on next week. Online class tayo, unit number 2 na po tayo. Miss na daw ako ni Mr. Zorilla. Siya, sa face-to-face natin, tatawagin kita ng tatawagin. At di mo ako ma-miss. Okay, thank you, 2205. Ingat po kayong lahat. Paalam! Thank you po, ma'am. Thank you po.